Ayan, so yun guys, nandito kami ngayon sa aming backyard, ano? Kita nyo naman. Maganda yung weather ngayon. Yeah, Actually, mainit ngayon pero ano lang ako. Mainit na. 26 oh. Ayan? Oo, 26. Tirik na tirik yung araw. Pero bukas ata lalamig lang. Sunod-sunod na yung lamig next week. yun. So maganda na talaga samantalahin ngayon yung labas-labas. Yes. Ayun, dahil Thanksgiving ngayon dito sa Canada. Actually, ito talaga yung araw na Thanksgiving dito sa Canada. Holiday. So, kaya wala akong pasok. Yeah, yung sinelebrate namin kahapon, kung nakita nyo yung vlog, yun yung Sunday. Kasi nga, minove yung ano natin, yung off natin. Eh, kung ngayon namin i-celebrate, hindi ako pwede kasi nga may pasok na kami. So ngayon, pag-usapan muna natin yung Thanksgiving. So bakit ba muna nagse-celebrate ng Thanksgiving dito sa Canada? So don't be confused na lang din pala sa Thanksgiving sa Amerika kasi different months sila sineselebrate. So tayo, October, sila, I think, November. Okay. So bakit ba may Thanksgiving dito sa Canada? Bilang baguhan ha, feel ko dapat din malaman yung mga nagbabalak na pumunta dito sa Canada. So Thanksgiving dito sa Canada ay big deal. Actually holiday yan, buong araw, walang pasok, just to observe Thanksgiving. So it's already a tradition being practiced for more than hundreds of years na rin, para maging thankful sa bountiful harvest during the fall. So maraming nagiging harvest daw ang Canada, so this is the time to be thankful. So maraming diba, inaani sa mga farm, yan, kahit naman Canada to, meron din silang mga bukid at saka farm. Yes. So yan, so habang nagpe-play dito si Zion sa tabi namin, so safe naman to, may backyard dito sa aming area. Yan, pag-usapan muna namin yung top 10 things that we are grateful for. Yan, for the past year here in Canada. Kasi nakakaisang 1 year na taon kami pa lang. Dito. Yan. 1 year and 1 month. Yan. To be exact. To be exact. So unang-una namin guys dito, syempre, Canada. Yan. Thank you, Canada. Thank you, Canada. Yan, bakit? Bakit? Ikaw muna. So bakit nga ba Canada? Kasi yung Canada, naging kind siya sa atin, no? In-embrace niya tayo, winelcome niya tayo as family. Tatlong lang tayo dito na pumunta sa Canada. Wala kaming kapamilya. And minahal tayo ng Canada. Yung mga kinakatakutan natin bago tayo pumunta ng Canada, parang na-wash away. Hindi naman pala dapat katakutan yung pagka-Canada o pagsisimula kasi it depends talaga sa circumstance. Sa amin naging mabait yung Canada kasi hindi naman talaga nag-struggle, although yun nga first year it will be challenging, pero yun hindi naman tayo pinabayaan, so expect mo na rin talaga sa una mahirap yan, pero nakasurvive kami sa Canada, and that is the thing that we are thankful, diba? Kasi nakaraos tayo sa unang taon, and I know marami pa tayong pagdadaanan. And yan, I hope din na maging mabait pa ang Canada sa atin. So aside from that, yung thankful tayo sa mga opportunities and benefits na binibigay ng Canada. So kahit student permit pa lang ako o OWP siya, nakaka-enjoy kami ng mga benefits dito. Akala namin wala or hindi pa namin deserve. So meron kaming Climate Action Incentive Plan, meron kaming GST na nare-receive sa government quarterly kasi na-receive lang namin yon nung nag-file na tayo ng tax. Pero diba, hindi pa tayo PR, pero may mga ganung benefits na tayo na natatanggap galing sa Canada. So yun yung pinagpapasalamat natin sa Canada. And na-enjoy natin yung beauty ng Canada. Yeah, especially yung mga pinupuntahan namin, no? Yung mga lakes. Yeah. Kita nyo naman guys sa mga dati namin mga videos, no? Talagang nakaka-amaze guys yung dito. Priceless yun. Yan. Kaya sobrang thankful kami. Yan, sa Alberta, sobrang dami ng lakes and ang gaganda. Kaya nakaka-amaze na pupuntahan natin yun, na-experience natin yung ganda ng nature dito sa Canada. So number 2, syempre work. Ayan, so papasalamat ako especially ako guys, kasi nung unang-una pa lang, sabi ko nga sa inyo, yung dati kong vlog, 2 weeks pa lang guys na nandito kami sa Canada, is talagang nag-apply na ako. Ayan, so thankful ako kasi
dito talaga guys sa Canada. Sabi nga kakainin mo yung pride mo dito. Hindi ibig sabihin na okay ka sa Pilipinas, maganda yung trabaho mo sa Pilipinas, manager ka sa Pilipinas, may-ari ka ng kumpanya sa Pilipinas, doktor, attorney, kung ano pa man yan guys, pagdating mo dito talagang back to zero tayo dito. Tsaka yun nga, nagpapasalamat ako kasi nagkaroon agad ako ng trabaho kahit nasabihin mo na ganun lang klase yung trabaho ko guys, pero hindi ko kinahiya yun guys kasi dito walang discrimination dito, lahat dito pantay-pantay. O kahit na nasa mall ako, panay ang ikot ko, lakad, naglilinis ako dyan, naglalampas ako ng wet spill, dry spill, wala akong naging problema dyan guys. Kaya thankful ako, nagkaroon ako ng trabaho agad after 2 weeks. Then after nun, after a month, yun nga etong warehouse naman, yan guys, doon ako nakapasok sa warehouse. So bali that time naging dalawa yung trabaho ko, ginawa kong full time yung warehouse ko, tsaka ginawa kong part time ngayon yung sa Chinook Mall ko. And yun, so far okay naman, masaya naman ako sa parehas ko naging trabaho, wala naman ako naging problema, even sa mga kasama ko, sa mga kuya ko, at kasi talagang ibig sabihin kuya yung mga may edad na sa akin tapos yung mga matatanda na nakasama ko sa Chinook, talagang sobrang babait guys, wala akong naging problema doon. Kaya happy ako sa naging work ko ngayon. Especially guys, eto, syempre nagkaroon lang siguro timing lang din na nalipat ako sa night shift. Ayun, thankful din ako guys kasi nga timing din talaga siya sa especially kay Zion kasi ako na yung nag-aalaga sa kanya pag maaga. Okay? So ikaw, may masasabi ka sa pangalawa natin? Yan, sa work, nagpapasalamat din ako kasi November pa lang last year nagka-work na ako. So sa Nordstrom yon. So kahit na nahirapan ako sa umpisa, napaiyak ako. Actually, hindi ko nasabi, never ko pa binanggit sa vlog o hindi ko pa na-share. Ewan ko nabanggit mo na. Basta, first week ko pa lang sa job ko as fulfillment officer, umiiyak na ako. Kumakain ako ng Chicken Joy noon Tapos nag-open ako, sabi ko, ayoko na, hindi ko na kaya. Kasi yung work ko, online order yun, di ba? Hindi ko mahanap yung mga brands, yung mga sizes. Syempre, hindi ako familiar sa mga brands dito sa Canada. Hilong-hilo na ako sa mall. Hindi naman buong mall. Buong Nordstrom, up and down yun ang lawak ng department store na yun. So, parang nahirapan ako. I thought hindi ko kaya, pero puti na lang with the familiarization, with the assistance ng mga managers, naging familiar na rin naman tayo afterwards. Yun, and then thankful ako sa support na nakuha ko, family and friends, na kaya ko rin pala. Sa umpisa lang talaga mahirap. And because of that work, diba, nakaipon ako pang tuition, yung pang kasi third sem ko. Kasi syempre although dalawa yung work ko that time, kahit pa paano, napupunta sa bills, mostly talaga yung sweldo nung asawa. So maganda maka-help din sana yung student kahit student ka, and maganda kasi sa akin na allow kami mag-work full time. So yan, and then although nag-close yung Nordstrom nung June, nakaipon tayo ng sufficient number of hours and then na-qualify tayo for EI. So for few months, nakaka-receive tayo ng EI kahit hindi tayo nag-work. Although yun nga, update ko na lang din na hindi na ako tumatanggap ng EI when I started going back to school kasi bawal na yon. Kasi per their policy, hindi na raw ako ready, willing and able to work full-time kasi nga nag-aaral na ako. But still, I'm grateful sa work ko kasi nga, di ba, kahit hindi na ako nag-work, nakatanggap ako ng EI. And then, grateful din ako sa benefits na binigay ng Canada. Yung EI naman kasi, although sinasabi, pera ko raw yon, contribution ko. Guys, yung contribution ko, 20 lang yung nababawas per sahod ko. And nakaka 7 months lang ako sa Nordstrom. So kung sabihin mo computing na lang mo, diba? Magkano lang? Less than 200 lang yung na-contribute ko, pero sobra-sobra yung binalik sa akin as EI. So buti na lang may ganong support yung government. So number 3 naman guys, syempre, yung son, yung anak namin. Yan. So, thankful kami dito sa aming anak na si Zion. So, related to sa past vlog namin kung dapat ba isama ang anak sa pagpunta sa Canada o hindi muna para makapag-settle muna yung mag-asawa, tingnan muna yung environment, diba? Kami, nagpapasalamat kami kasi kasama namin siya dito sa adventure namin sa Canada, sa bagong buhay namin. Kasi feel ko, mapapraning ako as a mom. First time mom. Nag-iisang anak namin yun. Kung iiwan namin siya sa Pilipinas. So, yung anak namin na si Zion, source of inspiration namin yan. So, may mga times
na minsan mapapaisip ka, ba't ka pa ba nag-Canada? Ba't mo pa ba give up yung buhay mo sa Canada? Marami nagko-question nun guys, simula nung nag-open syempre tayo ng live sa YouTube. Ano talaga, parang tinanggap na namin na it can be thrown with the different opinions talaga from a lot of people. Lahat naman yan may talagang pero positive kasi tsaka kami, negative sides. Nasa amin naman yung desisyon, may reasons kami bakit kami nag-decide ng ganun. And kanya-kanya rin naman tayo ng desisyon para kung saan ba mapapabuti yung life natin, diba? So yan, ito yung desisyon namin. Isama si Zion, mag-start ng new life here, itry yung luck natin sa Canada. With the challenges na na-face namin, kahit na minsan gusto muna mag-give up o bumalik na lang sa Pinas, diba? Parang looking back sa main reasons nyo bakit kayo nag-start mag-apply sa Canada, yan. Mas napupursige kaming ituloy ang journey. Kasi para naman sa kanya to. Yan. Kasi maganda talaga yung magiging future ng mga bata. Yun yung sa paningin namin na we cannot impose yung mga views ng other people kasi iba-iba rin talaga. Like kahit family natin, yung kapatid ko, gusto pa rin sa Pinas. And we have different opinions. Iba-iba naman tayo. Ay, syempre, papasalamat ako sa anak ko, syempre. Tsaka yun, sobrang bait kasi din talaga ni Zion. Even, yun nga, diba, night shift ako. Pagka ako yung nag-aalaga sa kanya sa morning, although siguro nakakatulog ako na 4 to 5 hours lang, okay lang. Kasi hindi naman siya ganun talaga alagain. Tsaka napakabait niyan. Talagang gigisingin lang ako niya sa morning, magpapatimpla na ng gatas, manonood lang siya ng TV, ganun lang. So, tapos, by lunchtime naman sabay na sila kakain, tapos magpe-playtime na sila. Yes, so, kaya talagang sobrang happy kami ni Emma, talagang meron kaming Zion. Yan. Then, pang-apat naman guys is yung family namin, syempre. Yan, syempre, ano yan, isa sa mga inspirasyon din namin yan, pamilya. Yeah, so thankful ako sa family namin na kahit nag-decide kami pumunta ng Canada, yan, temporarily iwan sila, nakasupport pa rin sila sa mga decisions namin. Hindi kami na-feel guilty. Yan, hindi rin kami obliged magpadala. Although nagpapadala kami kasi yun ang kultura ng Pinoy. Ako nagpapadala pa rin ako sa mom ko kasi gusto ko hindi kami yung obligated or as a retirement package na mga anak. Pero parang it makes me happy, it makes me complete na magpadala. So gusto ko yung ganon kasi mas na-inspire ako na kahit even my family ako dito, even hindi pa ako nag-work, even student pa ako, mas na-inspire ako na ituloy or i-face yung challenges dito kung ano man yung pathway kasi matagal-tagal ang student 2 years. So yan, because of my family din back home, yan, isa sila sa source of inspiration ko talaga. Eh ako naman kasi guys, hindi ako nagpapadala kasi hindi na kailangan. Kasi okay naman bunso, yung kasi okay naman yung panganay, mom ko. Pangalawa sa panganay. Yun. So yeah, ako syempre thankful din ako syempre sa family ko. Syempre isa rin, sabi ko kasi isa sa mga inspirasyon din namin yan. Talagang day one pa lang guys na nag-decide kami na Emma, talagang support talaga. Nandyan agad, nag-support agad sila. Tumulong sila sa amin. Finances. Tita ko, yan. Tita ko, mom ko. Kapatid ko. Yan. Super grateful din na may supportive family. Kasi kaya nung nagplano kami ni Emma, talagang hindi sila nagsabi na bakit? Diba? Okay naman dito sa Pilipinas. Baga parang support agad. Nung talagang sinabi namin na magpa-plan kami pumunta rito sa Canada, yan, talagang sila, nandyan agad. Sige. Ano yung kailangan? Yung mga documents ko sa Mindoro pa, siyempre nasa Manila ako. So, yun, mom ko tsaka kapatid ko nag-aasikaso doon. Yung mga kumuha ng mga documents namin. Kaya sobrang thankful talaga kami sa family namin. Yes. Okay guys, so pang-5 naman natin guys, siyempre, friends. Yan, friends. Aside sa friends natin sa Philippines that we are grateful, pinagpapasalamat din natin lalo yung mga friends na nakikilala natin talaga, tumutulong dito sa buhay sa Canada. So, hindi talaga maitatago na mahirap mag-umpisa. Hindi mo alam saan ka magre-renta, hindi mo alam saan ka kukuha ng ganitong bagay, hindi mo alam yung mga bagay-bagay, yung mga gagawin dito. Pero, because of the friends, nakakatulong sila talaga i-guide tayo, ano ba yung gagawin, ano yung dapat bilhin, ano yung dapat i-prioritize. So, we are grateful for them talaga. Tsaka isa rin sa mga kaibigan guys, syempre yung mawala yung lungkot mo. Yeah. Diba? Kasi nandyan sila palagi. Huwag nandyan sila agad. Kaya maraming salamat talaga sa mga kaibigan. Sa mga naging kaibigan namin dito sa Canada. Since nag-umpisa pa lang kami. Unang-una guys, syempre, papasalamat muna ako syempre sa kaibigan ko
Unang-una si Julius. Yan guys. Family nila Julius. Family ni Julius, si Winky, yan, si Deb, si Sam, then sumunod si Arman, guys. Arman is ano yan, guys. Although hindi ko siya talaga kaibigan dati, no. So baga kaibigan lang siya ni Julius. Then si Arman yung nagano sa akin, nagpasok dito sa warehouse namin. Talagang sobrang thankful ako sa tao na yon. Kasi kung wala siya, wala ako siguro sa That Foods. Yan. Then sumunod sila Jason, Ate Jonah, asawa ni Jason yun, si Dwayne, si Joanne, then yung mga kids ni Joanne. Then pagdating naman sa band, yan sila Ate Beth, sila Kuya Ador, si Kuya Rafi, si Ate Ana. Sino pa ba mga basta whole band family. Oo, Madami lahat. yun. Oo, na-introduce. Sila yung talagang mga una namin nakilala dito. Yan. Siyempre, yung mga ka-work ko rin sa Chinook, tsaka sa That Foods yan, sila talaga din yung mga nakasama ko rin at nakilala ko dito sa Canada. Yan sila Kuya Arnold, si Kuya Arnel, Tate Helen, si Ate Bebs, yan, si Tatay Jose. Yan. Si Mark din pala, yung Mark Vincent, dalawang Mark doon sa Chinook namin na dalawa kasi yung Mark ngayon. Sila yung mga nakakasama ko talagang ang babait ng mga tao na yan. Ikaw, baby, sino pa sasalamatan mo sa mga friends? Ayun, Yun na rin yan? Kasi same lang circle Oo, sa bagay. No, ko. Yan, Hindi, yun yung mga friends na naging family na namin. So, grateful talaga kami. And yan, padagdag pa naman yung friends natin. Lalo na, yan, kay Ate Roslyn kasi inintroduce ako dito sa Filipino community. Sinusundo-sundo pa ako niyan. Lalo na nung wala pa tayong car sa mga events. So, at least nakakatulong yung mga ganong gathering, like sa mga community ng lawyer kasi nakaka-clear ng mind ko ano ba talaga yung gusto ko gawin dito sa Canada. Oo, kasi bago pa lang tayo dito, sinundo na tayo ng ate, ano? Oo. Yung lawyer yun, guys, na may mga group dito sa Calgary. So, I was able to meet the Filipino lawyers here in Calgary and hopefully by December may Christmas party ulit kami. Malamang and meron yan. Ma-meet ko ulit For yung sure. Feel ko growing circle ng mga lawyers dito sa Canada. Sigurado yan kasi Parang yearly tradition. kaso ang problema, baka nasa busy tayo nun. Ayoko nga, no? Oo. Malaman. Ayan. Tingnan natin. Malay mo naman mas maaga yung Christmas party. Yeah. Then, sumunod guys, ito, pang-anim to, syempre yung food. Yan. Grateful kami sa pagkain kasi never kami nagutom dito sa Canada. Yung iba nga nagko-comment, Diyos ko, yan, parang buntis po si Miss Emma. Guys, simula nung nawala na ako ng work sa Nordstrom, kumakanta ng ABC si Zion. ABC. Yan yung favorite song niya guys, ABC. Yan na. Ayan. So anyway, simula nung nawalan tayo ng work, Ay, pinalo pa ako. so yun, take 3 na. Ayan, simula nung nawalan tayo ng work sa Nordstrom, ayan, nasimula na natenga tayo sa bahay, nag-aalaga na lang muna tayo kay Zion. Kasi nung nag-work ako sa Nordstrom, panay lakad yun. So, medyo nabawasan tayo ng timbang. Kaya naging fit talaga tayo at healthy. Ngayon, pag naglalakad nga ako nung unang vlog ko sa Calgary, sa Safe, diba yung vlog ko nun, hinihingal ako kasi hindi na naman ako naka-exercise kasi yan, dami nating pagkain. Pero sobrang thankful naman kami. Nasa sa amin na lang yun siguro yung pagkain, dapat maging healthy yung food. Kasi dito talaga, marami kaming natatanggap na pagkain, whether sa friends, sa work, or kung yung kapasidad din namin bumili. And we are grateful for that. Hindi kami nagugutom. Nakakakain kami ng lagpas 3 beses sa isang araw. May merienda at night, midnight snack pa. So yun, yan, parang relate ngayong harvest for fall. Marami kaming nagiging harvest. Thank you for the bountiful harvest for the past year. Yeah, ako naman guys, pagdating sa foods, thankful din kami kasi nga dito sa Canada, parang nasa Pilipinas ka lang din eh. Yung mga pagkain dito makakain mo rin eh. Unlike sa ibang bansa, may ilang bansa talaga na halos konti yung mga Filipino foods. Pero dito sa Canada, nako, kahit saan ka pumunta, talagang hindi mo mamimiss yung sinigang, nilaga. Kasi punta ka lang ng ng Asian Seafood stores. City.
meron na agad eh. Kaya hindi mo mamimiss yung pagkain ng Pilipinas. Kumbaga, kahit nandito kami sa Canada, nakakain namin kung ano yung gusto namin kainin. At saka, kung ano yung gusto namin lutuin. Yan. So, kompleto dito guys eh. Yeah. So, exercise na lang. Kasi maraming food talaga dito. Mami. Ayun. Okay, so pang-pito natin guys is yung good health syempre. Yan, nagpapasalamat tayo sa good health. So, simula nung Day one. nag-start tayo, day 1 Day one. din, binigyan tayo ng malakas na pangangatawan, na-accomplish natin yung activities natin. Ako, na-accomplish ko yung pagiging estudyante ko, pagiging nanay ko, pagiging asawa ko, pagiging worker. Yan, tas ikaw din, di ba? Yan, na hindi namin naranasan guys na trangkasuhin dito. Although nung una, Hindi natin naranasan mo ospital o emergency. I mean yun, actually yung mga sakit dito na major na talagang hindi namin na-experience yun. Although ubo, sipon, normal na yan. Kasi nga, alam niyo naman guys, ang weather dito sa Canada, paiba-iba. Kaya, normal na yung maranasan namin yung mga ganung sakit-sakit lang. Pero, generally, or hindi naman. Good health. Yan, Yeah. thankful din tayo na check up tayo ng maaga. Yeah, So, nakikita oo. na may ganitong level, high level of cholesterol, Oo. although borderline. Tapos, tinanong kami actually kung diet ba ang gagawin namin o magtitake na kami ng low dose medicine. So, since alam namin na minsan pasaway talaga kami, sabi namin, ayan, mag-take na kami ng medicine for 3 months para ma-check ulit, na lang din. ma-check ulit kung okay ba nag-react yung body natin sa ganung gamot. Ayun. And thankful din kami na hindi na nagkakasakit masyado talaga si Zion. Yeah. Simula Oo. nung hindi namin Pinasok na-day sa home. day home. Oo. Pero guys talaga, given na yun, hindi ma-deny Oo, whether syempre. daycare yan o day home. Pag pinasok niyo yung anak niyo, yan pag uwi niyan, magdadala na yan ng sari-saring sakit. Kasi, yan talaga pag sa mga bata, hawaan. Ganun talaga Hindi talaga may nangyari. iwasan yan guys. Last Kasi, year, di ba, madala nung siya tayo, magkasakit. experience ngayon- namin nun talaga guys, nung pinapasok namin si Zion sa day home. Minsan, yun nga, pagdating sa bahay, may sipon na, tapos mahahawa na kami ni Emma. Tapos, kailangan mo umabsent o kailangan ko umabsent kasi, syempre, wala na kaming paglalagyan ng Bawal kasi Zion. guys. Bawal mo Kasi naman- pag may ubo sipon yung bata, bawal mo siyang ipasok sa day home. Depende sa rules yung iba, pag may fever, bawal na. Yung iba, yun nga, minsan pinapapasok kahit may minimal sipon. Pero doon na rin kasi yun contagious na rin yun kahit minimal sipon. Minsan, inaantay pa nila magka-fever. O, tsaka ilang beses din guys na ng kaso si may sinat pala. Ilang beses din may sinat si Zion nun. Oo. Minsan nga absent ako kasi nga kailangan kong ako yung mag-ala kasi may trabaho siya. Yeah, ganun. So, Pero yun yung mga grateful naman. kami kasi ngayon, yan, sobrang healthy ni Zion, hindi siya nagkakasakit. Masigla siya kasi nandito lang siya sa bahay, palitan lang kami na nag-aalaga. So, ito guys, pang-walo. Ito, syempre, kung wala kayo, wala kami dito. Syempre, yung mga subscribers natin dyan sa YouTube natin. Hindi namin inaasahan na mag-grow yung channel namin. oo. Nung umpisa, pag chinek nyo rin yung umpisa, si Alvin lang yung nag-vlog. Ako lang talaga guys, nagbablog dati sa Pilipinas pa lang. So, hindi ako nagsasalita. oo, Minsan may vlog na rin ako. mahihain to eh. Nagpa-vlog ako nung nagtra-travel ako sa Spain. Oo. Yung pag may Pag company pupunta siya sa outing. ibang bansa guys. Oo, yun, i-vlog Yan, ko. Kasi gusto pinapablog ko ko siya. maganda yung yung mga location, yung mga sabi ko worth it na i-vlog. Pero hindi ako nagsasalita. Ano nga pinuntahan mo nun? Yung Spain. Ano pa ba? Hindi yung Greece, wala yun. Oh, wala. Yan. Tapos sa sa Rome, Italy na nag-Vatican kami. Mahihain kasi siya guys. Kaya nga yung mga vlog niya dati, mga ano lang, Hi, ganun parang lang. gano'n lang, hi, tapos scene lang na mga ganyan, nasa bus lang, gano'n. Mahihain siya talaga. Pero yun, dito, na-invite tayo ni Alvin. Oh. Samahan siya kasi alam nyo, hindi siya maka-vlog ng kunwari requirements ng binigay namin for student visa. Kasi hindi siya yung nag-process. Oo, kasi hindi ako guys talaga ma-research na tao eh. Si Emil talaga. Kaya siya yung pinapablog ko pagdating sa mga ganyan. Yan. So, at least naka-boost din ng confidence yung oo. pagpilit niya. Oo. na Ngayon mag-vlog. guys, isipin nyo pag nagbablog si Emma, wala lang siyang paki sa mga sa mga katabi niya. Talagang todo vlog na Hindi siya. naman, mahiya pa rin ako minsan. Pero at least, di ba? Malaki yung pinagbago mo. Talagang okay siya. Ayan. Kaya thank you guys. Thank you sa inyo. Thank you sa suporta sa mga kind words, mga Oh, yeah. words of encouragement na kino-comment nyo. Yung iba negative or hateful Hindi comments, mo pero kasi maiwasan hindi yan. na mawawala yun. So,
okay lang. Itutuloy lang natin yun. Ay, ang importante, mas marami pa rin yung positive kaysa sa At negative. saka, yung importante din na share natin kung ano yung gusto natin i-share na Oo, info. At hindi naman kami yung gusto guys rin na natin ma-share yung, kunwari, yung gala. Para Yeah. kasi, ano ito parang digital, na to, diary sa amin. Para we can look back as the years go by sa at mga, least nandyan lang yan. pinagdaanan namin dito sa Canada. Yeah, totoo yun. Kaya, So thank you sa mga walang sawang nanonood sa vlogs namin. So kung hindi pa kayo nakasubscribe, please Yeah, do subscribe subscribe. na. Huwag niyo pong kalimutan mag-subscribe para na rin, yung algorithm ng YouTube ay lalabas kami sa mga susunod yung search. yeah. And pang-siyam naman, we are really grateful kay God, kay Lord, kasi hindi niya kami pinabayaan. So from the very start pa lang na magsisend tayo ng application, di ba? Nagdadasal na kami na, Lord, if this Para is sa your amin. will, yan, di ba? Parang grant us. Kasi kung hindi naman para sa amin, we will accept it and move forward kung ano ba yung plan niya sa amin sa Philippines. Yes. Pero kasi, yan, nilid kami ni Lord sa ganitong idea, tapos sunod-sunod na yung application, and then, tinulungan kami ni God na ma-approve to with His Bilis grace. lang, no? Di Bilis ba? lang din. 54 days, although may mga faster pa doon, pero parang na-shock din kami, di ba? Hindi namin inaasahan na parang within a year. Parang ito na ba talaga? Oo. Nandito na talaga ba tayo sa Canada? Kasi never talaga guys naisip namin. Canada. Oo. Pwede Pero Europe napag-usapan na namin yung before. Pero hindi pong alam mo yun, yung parang dumaan lang sa isip namin. Yeah, What na if hindi kaya naman ganun? seryoso, hindi ganun ka Oo. seryoso. Huli na tayo nagseryoso nung after na tayo ikasal, Oo. nandiyan na si Zion, yun. Yeah, oo. Pwede pa Yan. siguro yung Europe yan kasi yun nga, yung kapatid ko, mga tita ko nasa Europe. Yan, then yun nga, nagbakasyon kami sa Europe. Parang doon namin na parang Na-feel na ang pwede rin ganda. dito. Oo, Ang pwede ganda dito. mamuhay sa ganung environment, sa ganung countries, maayos yung sistema. Halos Diba? pares lang din guys ang benefits. Oo, Pagdating sa mga- inayawan sa lang bata. namin guys yung Europe kasi Kasi hirap kami sa language. language. Oo, kasi ang target talaga namin that time guys is Germany. Germany kasi Or natin sa Netherlands. Yeah. Yeah, kaso problema doon guys, kailangan mo syempre mag-aaral ng language nila. Language pa lang. Yan. So at least dito, di ba, English. Oo, kahit dito, kahit di ka ganun kagaling mag-English, pwede ka dito eh. Guys, walang discrimination Oo. dito. So kahit hindi ka magaling mag-English, parang sa akin nga minsan makakatanggap ako ng comment na ba't hindi ako nag-i-English sa vlogs ko. Guys, hindi naman required. hindi naman Kahit ka kailangan. dito, usap kayo, yung kapitbahay nga namin Pinoy, malaki na yung Filipino community dito. And Sobra. sa pagklase naman, we are able to express ourselves naman in English, and yung yung pag-acquire ng accent, hindi yun required. No. Yung Indians, Nigerians, guys, may accent sila, may punto sila, but they are being appreciated by everyone as long as you can Importante deliver nagkakaintindihan kayo. yung message mo. Kasi yung Canada, multicultural na talaga siya. Sari-saring lahi nandito na, sari-saring accent, sari-saring punto, maririnig mo. Kahit di ba, kahit sa pagbili pa lang ng mga sa grocery, iba na yung language, iba na yung accent, pero nagkakaintindihan pa rin. So yun naman yung mahalaga dito eh. Yeah. Totoo, tama. Yun lang yun. And grateful pa rin kami talaga kay God, kay Lord, sa mga provisions na binibigay niya sa first year natin dito sa Canada. Hindi tayo yung pinabayaan, hindi tayo naghihirap. Although yun nga, struggle sa umpisa. Hanggang ngayon, may struggles pa rin kami na i-encounter, pero nakakaya namin. And that is because of God's provision pa rin na mga tulong niya, and assistance sa amin. Kasi He always listens sa prayers namin. Yes, yan. So, yun. And then, last, but not the least, syempre guys, sa amin dalawa, ako, thankful ako sa asawa ko, kay Emma. Sobrang napakabait. Sobrang lahat ng mga decision ko, although minsan pumapalya, minsan pinipigilan niya ako, pero yun naman talaga din guys ang role niya bilang asawa ko, di ba? I-guide ako. Kaya sobrang thankful ako, sobrang lahat ng mga ko binibigay niya sa akin. Yan. So, grateful din ako kay Alwin. Ayan, baka maiyak tayo. Yan. Grateful ako sa asawa ko. Kasi, bago pa lang kami pumunta sa Canada, tinatanong ko na siya, kaya ba natin? Kasi, syempre sa Philippines, guys, hindi siya employed. Hindi siya
hindi siya worker, businessman siya. So, mga business yung mga pinapasok niya, nagsisale siya ng kung ano-anong items. So, more on ganun yung aspeto niya. Hindi siya yung Saka may manage ng 8 to 5 restaurant job. natin. Yeah. Nagmamanage siya ng restaurant doon. So, focus siya sa mga more on managing. Pero ngayon kasi dito, siya yung minamanage. So, pero yun, nagpapasalamat ako kasi nakaya niya. Oo naman. Kasi sinabi niya rin kasi sa akin na wag ka ako mag-alala, kakayanin ko, kaya ko yan. Which is, napuput ako at least, yun, pinatunayan niya naman na kaya niya. Kahit nga nung winter, di ba, na sobrang hirap ng sitwasyon. Sobrang lamig. Tatlong trabaho yun, guys. Tatlong job siya December. noon. Pero thankful kami na isa na lang ngayon. Pero minsan siguro baka bumalik siya sa Pero, job. Depende. oo, minsan, di, ano lang naman, kaya minsan sinasabi ko sa kanya, gusto kong bumalik sa, Chinook or basta magkaroon ng pangalawa. Kasi nga, minsan guys, nakakainip din sa bahay. Pagdating niya kasi dito siya. Diba? Kaya, pero syempre, feel ko, growing expenses din. Tumataas yung cost of living. So, tumataas din yung pangailangan ng pamilya. Pero as of now kaya naka-isang job siya. Kasi na-maintain namin yung cost of living na ganito. Although nagdagdag nga ng sasakyan, kinumpute muna namin yun bago sumabak sa ganitong gastusan. And we will see kung kailanganin pa ng second job, lalo na kung by next year, di ba, gagraduate na tayo at makakatulong na tayo sa expenses. Konting ano lang guys, konting kembot na lang at matatapos na si Emma. Kaya konting tiis na lang din talaga. Kaya naman, kaya sabi ko sa kanya nung nasa Pilipinas pa lang kami, sinasabi ko na sa kanya, baby, kaya ko yan. Sabi ko, akong bahala, ako mag-work dyan, kahit 2 o 3 yan. Which is ginawa ko naman talaga dito guys. Pero syempre, kailangan din natin mahalin yung katawan natin. Huwag natin masyadong mabusuhin din. Kaya nga ngayon, focus na lang ako sa full-time ko. Then minsan, pasundot-sundot lang ng DoorDash, pero hindi talaga yung full-time na nagdo-DoorDash ako. Hindi na Pagka naiinip lang kami dito sa bahay, kasi yun ang kagandahan sa DoorDash guys. Kahit magkahawak mo yung oras mo. Pwedeng sama ang family. Tapos at the same time, nakakapasyal na rin kami. Diba? Ngayon guys, sa totoo lang, hindi naman sa pagmamaya. Minsan, alam ko na yung mga pupuntahan pag nakita ko sa maps, alam ko na to. Hindi na siya nalilikaw. Dito na ako dadaan, dito na ako liliko. Mga ganun, parang ano yun guys dagdag kaalaman din yun para sa iyo na ma-memorize mo lahat yung or ma-familiarize mo yung mga lugar dito. Even yung restaurant guys, pag sinabi ng DoorDash, dito, alam ko na to. Joey, alam ko na to. Mga ganun. Yun. Kaya maraming salamat syempre sa asawa ko. Andito siya palagi. Syempre, asawa ko tsaka kay Zion. Dahil kung hindi kay Zion guys, wala kami dito. Kaya yun guys, kaya nagpapasalamat talaga ako dito. Ikaw pa rin pala, hanap-hanap para. Ano na naman siya? Baka maumay na sila. Ito yung mga umay guys. Ayun, so yun yung vlog lang namin naman. ngayon guys. Kaya maraming salamat talaga sa lahat ng mga binibigay sa amin ngayon. Provisions. Yes. And we are just excited so mga bagay-bagay pa na ma-experience natin dito sa Canada. So marami pa yan. Hopefully maraming Thanksgiving pa tayong ma-experience dito sa Canada, and we are just excited to share yung mga kung ano man yung mga pagpapasalamat natin sa mga susunod na taon. Yeah. Basta guys, huwag kayong mananawa sa channel namin ha. Huwag kayong mananawa sa mukha namin at saka huwag kayong mananawa sa mga kwento ng buhay namin. Yan. Kaya guys, subscribe na kayo. And don't forget to click the notification button para updated kayo sa mga latest video uploads. So yun, ganda ng weather talaga ngayon guys. Nagre-reflect tayong araw. Sobrang happy kami ngayon. Parang may sense of contentment naman kahit estudyante lang ako. Yan, although mahirap, syempre walang pumapasok na income sa side ko. Yeah. Kasi student ako. Siya lang. Wala akong work after ko ng Nordstrom. Yeah. But looking for work na rin maybe next year or whatever. So depende. So we're sending naman applications sa mga employers. Yan. Hindi, tsaka sabi ko rin sa kanya guys, gusto ko mag-focus muna sa basta sa aral. Sa aral yun. So focus muna tayo sa studies. Tapusin niya muna yun, then mga siguro exams after natin. mga ilang years, siguro maging high na rin ang buhay namin. Yeah, so umpisa lang yan. Umpisa lang yun, guys. Looking forward for more
fruitful and positive years dito sa Canada. Yun. Kaya guys, yung mga nagpaplano dyan dito sa Canada, tuloy nyo yung pangarap nyo guys. Wala namang dito kung sa tingin mong hindi ka naman naging okay dito, pwede ka namang umuwi ng Pilipinas anytime. Wala namang sinabi na, oops, pag pumunta ka ng Canada, huwag ka na bumalik dito sa Pilipinas. Hindi naman ganun diba? At least nasubukan natin. Diba? Pero ngayon, at ito yung na-experience namin ni Emma, which is okay siya para sa amin. Okay? So, yun guys, I hope na nag-enjoy ka sa vlog namin at alam kong mahaba to, no? Okay? Yeah. So, yun guys, see you on the next one. Peace. Peace.